farmer, sarap. So yung ganon. Tapos ito, puntahan ko si Kuya Mitz. Tingnan natin. At nasagasaan mga ka-farmer. Ayan, kawawa naman. Pero ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Dahil pa nating basurang hindi naaayos para bukas na yan. Meron tayong mini project dito, mobile kitchen. Mobile kitchen ba ito, Nen? Ha? Movable to no? Pwedeng ilipat ano? Ayan, mobile kitchen po itong project ni Bebe. At napakaganda nga naman. Dito po tayo magluluto ng mga pinamili na, ayan, abangan nyo, bagong segment namin na ano, from market to ano, to baga parang buy and cook, parang ganun. So yung mga bibilhin natin na mga isda, kung ano man ang pwedeng lutuin, especially the fish na mga bago din lang po sa aming paningin at hindi namin sinusubukan, ay ano, bibilhin namin at lulutuin. So sabi ko nga, Bebe, ano kaya yung gawin natin kako? Total lagi naman tayo namamalengke, mga isda na hindi natin nasusubukan, iluto natin, tapos i-vlog na din lang at i-share natin sa mga viewers kung ano ang lasa. Personal ano naman, diba? Personal judgment. Baka sabihin ng iba hindi naman ganyan, magkakaiba po tayo ng panlasa. Kung ano lang yung aking na experience doon, syempre yun ang i-share ko. So at syempre i-share din ng mga kakain, diba? So kung masarap ba o ano, kagaya ng balo, na-appreciate natin, di ba? First time ko pong bumili ng balo, pero ang sarap pala ng balo. So sinigang lang, oh, mga ka-farmer, sarap. So yung ganon. Tapos ito, puntahan ko si Kuya Mitz. Tingnan natin. At subukan natin na magpabubong nito, pero parang medyo medyo hindi papasa ata yung klibi, pero okay na yun, maliit lang naman. Ayun, so ayan ang may dyan, lutuan. Ilalagay lang daw doon facing the pero maganda sana dito pero tama nga naman may upuan doon. Pwede rin dito. Papa-move natin yan. Tingnan natin kung saan ba maganda. Kasi sabi ni Bebe dito, ito kasi ayan, kulang pa nga yan kasi ang nakuha ko gray, binigay sa akin ng mga bata ni Rodel. Actually hindi ko pa nga naipapalit na andyan. Itinabi ko na lang at bibili na lang tayo ng bago. Gray ang binigay niya. Ayan, so hindi ko po nalagyan pa ng yan. Mainit din pala dito, parang mas maganda rito. Kasi kung dito tayo magluluto, pa aquarium mas may lilim, diba? Facing the the Mount Arayat, diba? So ayun, nasa likod pala, background. So ayun, syempre dito yan camera, mga farmer. At ayun, po, samahan niyo po kami sa bago nating segment na ayun nga, mamimili tayo sa palengke ng kung ano man ang pwedeng lutuin, especially yung mga isda nga na mga hindi pa namin nasusubukan. At yung kagaya nung sungayan, di ba lagi lang po naming iniihaw yon. So marami ang nagsasabi masarap din yan sir sa sigang. Yung labahita, yung lipstickan, masarap din po yan sa sigang. So yung mga ganun ba, susubukan po natin yon. Tapos pwede rin po kayong mag-message sa amin, message, hindi po comment, kasi comment alam nyo na minsan hindi ko na po talaga gaanong namomonitor din dahil alam nyo na po, yun nga, sabi ko paumanhin kasi talagang pero nagbabasa-basa naman po kami, kaya lang hindi po regular at minsan sasabihin is nabero o hindi na pinapansin yung kung meron po kayong ipapabati, kung meron po kayong concern sa Facebook page po para siguradong mabasa. Kasi meron po tayong business na talagang tinututukan yung mga nagme-message po sa
sa page namin. Ay, maniwala po kayo mga ka-farm, araw-araw si Bebe na pupuyat, kailangan pong sagutin lahat yon. Plus yung mga sa construction pa na nagme-message din na concern. Ang dami po sa Facebook page pa lang, talagang hindi na po namin din maharap. Pinagtutulungan po namin yan. Kaya sa gabi minsan puyat din po kaming sasagot dahil naandyan pa yung 3 o'clock in the morning may magri-ring na telepono nasa abroad. Ayan, request ko lang po pala sa mga nasa ibang bansa, ano, may mga mag-o-order po ng lechon, ano na lang po, pakiusap lang kasi syempre, di ba, hindi naman po kami nagpapatay ng cellphone, pero yung oras po ng tawag minsan kasi, di ba, although syempre may mga edad na rin po minsan talaga hindi din nila na alam anong oras na ba sa Pinas. Minsan nagugulo, ay pasensya na, alas 3 pala dyan ng madaling araw, alas 2 pala ng madaling araw. So para kang nanakawa ng 1 oras o 30 minutes man bago ka makarecover ulit. Alam nyo naman sigurong pakiramdam nun, di ba, biglang may magri-ring na telepono, may tatawag, nasa kalagitnaan ka ng tulog, iba yung kabog ng dibdib mo. Alam niyo yun, lalo na yung mga nagtatrabaho sa barko, gano'n yan. Wala na, sira na tulog mo pagka gano'n. Bumangon ka na lang. Dahil talaga pong wala na. Kasi ang tulog mo minsan 2 oras lang, magre-ring ang telepono mo. Tapos wrong number pala. Indiano ang tatawag. Hardy, halika. Patay kang bata ka. Patay, sabi ko nga. Wrong number. Sorry. Patay kang bata ka. Sira ang tulog mo. So gayon, madalas po namin ma-experience sa barko yon. So ayun, kahit na alam mong wrong number, pero yung dibdib mo tug, wala na, sira na yung tulog. So ganun po, sana yung tawag po ninyo medyo nyo, 7 o'clock, 6 o'clock in the morning, pwede na po yon. 7, sabihin mo na 7, pwede na yon. Kasi 6 o'clock parang alarm clock pa rin yun eh. So 6:30, 7 o'clock, pwede na po yon. Tapos sa gabi naman, sana kahit hanggang 10 o'clock o 9, much better, no? May mga tawag po, especially yung may mga order na lechon na biglaan, pwede po kayong tumawag, wag po kayong tapos yung iba ganito pa, mga farmer, hindi po viewer yung iba. Minsan nag-message 2 hours pa lang o 1 hour pa lang po ang galit na, hindi daw nagre-reply. So parang wow, sabi ko, sana kung 2 araw na, 3 araw, di ba? Pero kung wala pa naman pong 24 hours o wala pa namang 12 hours, wag na tayong kasi syempre page po yan eh. Hindi naman, may mga naman po kasi syempre may mga 3 pa po kaming anak. Hindi lang naman po puro na lang telepono hawak mo, nag-aabang ka ng message. May oras po ng pag-reply talaga. So si Bebe, so sabihin mo na every 6 hours, ganun po yung reply niya. So syempre may inaasikaso din po kaming mga estudyante, di ba? 3 pa naman yan, buti nga naandito yung 2 lolo, yung lolo at lola. So malaking tulong din po sa amin. Pero yun nga po, wag naman po muna kayong magagalit kasi meron nga po 2 hours hindi nasagot. Nag-inquire siya ng lechon. Ito talaga ito, hindi po ito kwento-kwento, ito ay tunay. Sabi ni Bebe, grabe naman, sabi niya. Nag-inquire, tapos sabi niya, how much I need ganyan. Talagang medyo ng konti, diktador ang dating. Tapos after 2 hours, okay, cancel ko na lang. It seems like you're not interested. Sabi niya gano'n. Parang sabi ko, wow, nakakagulat naman, Bebe. Parang agad-agad. Tapos minsan may order po 1 week before, 1 week to go pa o 2 weeks to go, gusto agad-agad ang reply. So sana po lang, diba, syempre medyo konting unawa lang kasi hindi lang naman po isang ating nire-replyan. 100 po ang minsan, umaabot ng 50 plus to 100, mga ganun po. Syempre yung reply may sasagot, may ganun, hindi na lang po isang ganun lang minsan may bawat isang pa isa-isa ang tanong. So sana po maintindihan ninyo. At kami naman po ipinipilit namin kasi hindi ko po pwedeng ibigay yung pagsagot sa page sa ibang tao. Sana naintindihan ninyo. Hindi tayo pwedeng kumuha ng kahit kamag-anak kasi malilito po yung orders. Magugulo tayo. Sasablay po ng sasablay. Si Bebe nga minsan sumasablay pa
siya na lang mag-isa, di ba? So dapat kabisado niya yung ikot. Kayo po ba yung ganito? Opo, okay na po, yung mga ganoon ba. Pero yung iba-iba ay ganun, di ba? Mag-inquire, sasagot ka ng telepono, nakausap yung isa, nagbigay na ako ng down, ganyan, ay hindi ko pa po alam, o patay ka dyan, di ba? So sana naintindihan nyo yung ganun senaryo. Kaya hindi po pwedeng marami ang sumasagot sa Facebook page, lalo na kung business at medyo maselan. So ayun, yun lang po ang concern ko, na sana yung mga tawag natin madaling araw. Mahaba na naman, dinaldal po, yun lang ano. Dito to naman po yan mga farmer. So ayan, ito baka i-ano na lang natin kay Kuya Mitz to, at kung mayroon siyang tao, sweldohan na lang natin, puntahin na lang natin dito. Isang araw lang naman po itong titirahin. Pipinturahan na muna siguro yan, huling-huli na yung bubong, at lalagyan niya ng lutuan, diba? So paano kaya, minsan talaga pangit lang dito is paano kaya ang setup. Si Bebe na ang nag-isip ng design po niyan, kung ano ang pwede, dahil ayoko nang makipagtalo, diba? Siya na ang bahala. Mahirap namang dalawa pang idea, yan lang naman ang gagawin. So sigurado na andito yung tao. Ayan yung, ito yung pinaka niya, diba? Banggera, andun yung kalan, andito yung maganda naman, para tayong si Goma at home yan. Tapos isang magkuno na chopping board, yung kay Goma po na ginagamit, magkuno yun, makapal. Yun naman ay magkuno pang ano lang naman po yun, pang sibuyas, bawang. Huwag yun na pong tadtaran ng mga buto, iba yun. Pag tadtaran po ng mga buto at mga karne na matitindi, ang gamitin nyo ay sampalok. Pero kung pang show ang gagamitin nyo, at kung mga sibuyas, bawang, luya, yung lang, magkuno kayo. The best in the West ang magkuno. Parang si Ninong Rai, magkuno din ang gamit noon. Pag nag-chop siya ng karne, hindi naman yun ang ginagamit niya, di ba? Matitindi, sampalok talaga ang the best. Kumakapit kasi yun, kumakagat ng yung magkuno hindi kayang bumaon sa iba po yung characteristics ng kahoy. Yung sampalok, pagka chinap mo, bumabaon po yung kutsilyo, hinugot mo, babalik siya, diba? Parang lang siya, para siyang pero yung magkuno, pag ginanon mo, napakatigas, tumatalbog yung kutsilyo mo o itak mo. At the end, masisira po yung chopping board, tapos hindi mo pa makukuha yung tamang putol kasi nga napakatigas po nung So ayun ang purpose niyan. Ayan, kape muna, alas 3 na. Ayan. So ang ganda nito. Ito pwede itong ibuhat. Actually pwede pang lagyan ng gulong ito, kaya lang ano man namang gulong dito, diba? Pero pwedeng lagyan ng gulong kung gusto mo, no? Kung movable lang ang So mobile kitchen po ito. Ay, hindi tayo pwede mag-imbita ng matangkad dito na. Sakto lang po. Sakto lang. Tapos dito yung lababo, parang andyan yung kalan, ang ganda. Walang lababo yan. Walang lababo, yun lang, parang pantay lang talaga na So nandito yung lagay ng mga rekado, tapos ano yung ilalim? Nalagyan ng kahoy sa kalder. Wow. Tama. Siya nang nag-isip niyan, di na ako nakialam kasi siya nang nag-design niyan. Ganda naman Tama, pag lumakas yung apoy, sunog yung bubong. Maganda yung dito, yung ginawa ng yun. Oo nga, pero maganda, medyo maliit na. Pwede naman. Pwede din na kahoy ang gamit, no? Para may show ng konti. Kahoy nga daw. Kahoy ang gagamitin. Yung maganda. Makagagawa pa si Junjun ng isa. Medyo maliit lang. Masyado naman malaki yun
pang ano yun eh, pang malaki po masyado. Pero ayun, balikan na lang natin at break time muna tayo. Yan, tamang kwentuhan. So pwede dito, pwede rin dito, pero parang mas maganda dito. Total di naman gaanong nagagamit ito. Problema sa nilalagay itong ating pwede itong lagay sa taas. Diba? Pwede, mga farmer. Talaga ako minsan natutuwa at the same time worried din kasi syempre every Saturday and Sunday po ako po ay unang-una thankful dahil kita nyo naman hindi naman tayo, hindi po unang-una, hindi po ako nagyayabang. Thankful po talaga. Hindi po natin pinagyayabang yung success dahil sabi ko nga, kami po 1 week at a time lang po kami. Kung ano man yung dumating, pinagpapasalamat namin yan. At the same time, we never stop thinking of improving the service, yung produkto, yung tawag dito, yung lugar. Kaya minsan gaya kahapon, puno na naman po mga ka-farmer. Thankful tayo unang-una. Pero at the same time, nag-aalala po ako dahil siyempre pagka ganun wala namang pwestuhan yung mga bisita. Parang naano tayo na walang pwesto. So, sandali lang po, antay tayo. Minsan may aakbay sa akin, ka-farmer, saan po kami pupunta? Wala nang pwesto. Ganun, bubulong lang. Yung mapabait naman po. Ako nga po, pasensya na po. Bubulungan ko naman, pasensya na po. Pero wag po kayong mag-alala. May lechon pa naman. So, ayun po ang inaano namin. Pero kung makagawa na tayo dyan, di ba? So, unti-unti. Napakasarap po pagka nakaka tayo ng another achievement. Yan, may pumunta dito last year. Opening. Sabi niya, ka-farmer, laki na naman ang pinagbago. Siguro hindi siya gaano nakakapanood. Sabi niya, galing mo. Sabi niya, gano'n ako. Blessing po yan. Pinagpapasalamat namin kasi, syempre, di ba? Hindi naman mangyayari yan kung wala sa tulong ng nasa taas kako. So, ayun. Kaya naman po kami pinagpapatuloy namin na alam mo yun yung makapagbigay ng serbisyo, dagdag tao. Kaya lang may mga kinuha tayo talagang minsan on and off at hindi pwede. So ganun talaga. Pero at least yung mga boys, di ba, hindi na po nag-a-absent, especially si Dex. Very good na daw. Gandang niya record ngayon. At ang ganda, hindi ka mag-a-absent mga farmer. Siya ang pinakamalakas sa kumana ng tip kasi magaling sa serbisyo to eh. Yung pang isang linggo ng mga boys nakukuha niya lang sa 2 araw. Dahil may mga personal tip siyang mga pakimkim eh. Alam mo yun, natutuwa sa kanya kasi talagang maasikaso. Si Ronald ganun din. Ayun, si Nel nasa kusina na at kinuha na natin kasi busy na po ang kitchen. So, ayun. Thankful tayo. So, yun nga lang, talagang kailangan pa po nating improve pa yung mga bagay-bagay doon. Po kayong magsasawa at abangan nyo na lamang po kasi may marami pa po akong gustong ilatag sa inyo, no? Kaya lang dahan-dahan lang talaga. Hindi naman po natin mabibigla. Marami pa po akong idea at ayoko na munang sabihin at baka alam niyo na, baka mapurnada. Diba? So marami po akong naiisip pang pwedeng gawin diyan na napakulo. So basta antabay lang po tayo at ayun. Ako naman po ay thankful dahil yung mga pinapaisip sa akin at pumapasok sa isipan ko hindi naman po lahat success pero majority naman po ay success naman, 'di ba? Yung kainan, 'di ba? Ang umpisa lang 'yan sa bigla ko na lang naisip at 'di ba? So hanggang sa the rest is history. Ayan na po 'yan. Tapos yung playground, 'di ba? Yung kubong malaki. 'Di ba? Ano naman po yung latest natin ngayon, yung orchids, yung ating vegetable garden na dami pong natutuwa din. At simple lang naman po kasi yung pag-aalaga niya. Basta importante sunlight, water, and
fertilizer syempre na organic or inorganic. So ayun lang naman yan eh. Tapos syempre alagang magnolia dapat. So syempre ang vegetables po, especially yan mga green leafy vegetable, talagang kailangan po niya ng sunlight. Hindi niyo po yan mag-grow ng basta-basta kung may lilim, mabagal. Kaya yung iba nagtataka, ka farmer, ang bilis naman ng kangkong mo. Sabi ko kasi maaraw. At the same time, hindi tayo nagkulang sa tubig at fertilizer. Yun lang naman po ang sekreto. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating Simple Pleasure, in-invite ko po kayo, silipin ninyo yung ating gardens, napakaganda. Marami po kayong matatakam kayo sa mga kangkong natin at mustasa. Sabihin naman ng basya, puro ka lang naman kangkong at mustasa. So, yan lang ang kaya ko. Kayong mag-alala. Wala naman po kasing maipuntos eh. Lagi na lang tayong pinupuntusan. So, pag napaganda mo, pupuntasan ka naman sa iba, 'di ba? So, ayun. Pero at least masaya. Importante masaya tayo at wala tayong inaapakang tao. Wala tayong nilolokong tao. Wala tayong sabi ko nga dito, what you see is what you get. Kung ano man po yung nakikita nyo sa amin, especially sa akin, yung pagiging mapang-asar, palabiro, yung mga jokes na ganyan, yun na po ako. Mahirap na pong magpunwari at hindi naman tayo perfectong tao, 'di ba? Na parang, 'di ba, di makabasag pinggan. So, basta ako, what you see is what you get. Pag nakita niyo po ako diyan, nakipagkwentuhan kayo kung ano yung sinasabi ko dito, pati boses ko, yun din yun. Wala pong magbabago. At mas maganda na yung ganun, 'di ba? So, at least tayo, transparent. Kung ano man yung nakikita ninyo sa vlog, yun din po ang makikita ninyo pagpunta nyo dito. Kung ano yung samahan, yun din po yung samahan na makikita po ninyo. So, ayun. 21 minutes. Ang galing naman, oh. Ay, Choy pala na andito na. Ako, susundo na naman kay Chichi. So, ayan, balikan natin yung ating pipinturahan muna yan bago pa bububungan. Kakatapos lang po namin siguro baka wala pa pong wala masyado nakapanood kay Bebe. Si Junjun po nasa gasaan, mga farmer. Ayan, kawawa naman. Pero galing na po kami ng vet. At dahil wala naman pong x-ray dito, obserbahan daw muna. Ngayon, sana naman wag magaya kay Marjo at kay Pulot. Medyo dito na naman ang tama. Kasi ang nangyari, nagulungan na naman siya. So, ganun talaga after ilang years din naman. May kasi may mga mahilig pong habol ng dumadaan yung dito sa kabilang aso. Pag parang tinataboy niya. Ayun, siya tuloy ang nadali. Ngayon hirap siyang maglakad. So ngayon pinabet na namin na injectionan po siya ng mga antibiotic tsaka parang steroids na rin, vitamins. Titingnan daw kung ano. Pero sa assessment po ng doktor, tingnan muna natin kasi sabi niya kung may bali yan ng buto, masakit yan. Hindi naman siya, pag binubuhat, hindi naman po siya nasasaktan, umiiyak. So, sana wala naman pong bali. Kasi ito isa sa mahal na aso ni Bebe dahil anak pa po ni Olga yan, Junjun. Yan po ay alaga niya pa. Doon sa Guagua, dinala na yan dito. 2016 siguro, mga ganun. 2017 or 2018, basta ganun. Hindi pa kami mag-asawa siguro noon. Dinala na dito. So, medyo matagal na rin po. Matanda na yan. Matanda pa po kay Chichi yan. So, tingnan natin. Wow. Sana stainless ang nilagay na kaya ba bagay? Paano kaya? Ganyan lang daw yan? Ganda sana, stainless ang bagay. Pwedeng patungan ng stainless Ano ko yan? Stainless? Hindi pwede. Malinis din yan. Yung sarado? Yung ganyan na lang daw. Plate kuya yung... Plate sana. Pero okay na yan, tingnan natin. Pwede naman patungan ng liso ko Liso na? Liso na stainless. Kasi magandang malinis. Kahit pag bagong linis yun, kahit malaglagan ng mga Ricardo, malinis, di ba? Yun ang gagawin natin doon sa punas lang, sanitize. Mas maganda.
I-repeat na lang po ano. No, ready. Tingnan natin. Mas so pipinturahan muna bago ko i-ano kay Kuya Mitch sa bubong. Yan, okay na yan. Ano na po yan? Ipintura dyan, bumili si Jomar. Oo, pipinturahan na lang. Okay na pala. So ayan po mga ka-farmer. At ako'y mag-finalize na ng ating mga vlog at nakadali pa tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.